Okay, so magandang gabi sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay ng ating programang Manibela ng Masa on the Go. Nandito naman po tayo at magkakasama-sama sa loob ng isang oras para sa pinyong talakayan, inaing ng bayan. Tumawag lamang sa 0956-512-2086. Siyempre, dito lamang po yan sa Impila ng Paranaque Net Radio Worldwide. Luzon, Visayas at Mindanao, ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo ay magkakasama-sama sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Ngayon po ay October 4, 2021. Lunes, kumusta na po kayo? Mga kaibigan, mga kasama, lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Doon po sa ating mga kaibigan, kumusta na ang ating buhay? Kumusta na po yung mga kandidato natin na nagpa-file ng Certificate of Candidacy mula po sa national down to local level? Di ba? Kanina nag-file ang ating poging-pogi na ito pong mayor ng lungsod ng Maynila, na ito pong si Esco Moreno. Tila palapit ng palapit at nawawala na po ng pag-asa ang mga oposisyon na magkaisa para may panalo ang kanilang manok sa 2022 eleksyon. Samantalang ito pong mabigat, ito pong malakas, na ito pong si Bongbong Marcos at saka po itong si Mayora Sara Duterte ay tila palos na hindi pa malaman kung ano pa talaga ang tatakbuhin. Samantalang ito pong si Pangulong Rodrigo Duterte, ang kasalukuyan po natin na presidente, ay talaga naman na magre-retiro na raw po pagkatapos ng kanyang termino sa 2022 eleksyon. At ang kasalukuyan na nag-file ng Certificate of Candidacy, ito pong masipag, magaling din, at talagang kapag malapit sa tao, sa masa, ito pong si Senator Bongo, na siya po ay nag-ahain na ng kanyang Certificate of Candidacy kahapon. Kahapon ba yun, Mr. Chairman? So doon po sa atin mga kaibigan, tila rigudon pa sa national level. Ayan po si Senator Bongo. Minsan na po natin yung nakahalubilo nung tayo po noong 2019 eleksyon sa Pampanga, dito po sa Paranaque, diyan po sa Bacoor, ay talaga man malapit po ito sa masa. At ito pong si Senator Bongo ay talaga naman na siya po ay naggaya ng Vice President para sa 2022 eleksyon. In short, ito pong si Senator Tito Soto, ito pong si Dr. Willie Ong, at saka ito pong si Senator Bongo ay tila nagiging matindig sa usapin ng Vice President. Di ba? Digong Sarago tandem sa 2022. Ito na siguro ang final. Ito na ba talaga ang final kung sakasakali? Nasaan po si Senator Bongo? Nasaan po ang kanyang line-up? Mula po sa Vice President down to Senatorial slate. Tila wala pa po tayong nalalaman kung ano po ba talaga ang regodon, ang laro nito pong si Senator Bongbong Marcos, na talagang ito po ang mga pambato
kung saan ito po ay mga hybrid, mga talagang pagdating sa laban, talagang veterano, hindi kaya basta-basta paikutin, hindi kaya basta-basta palahurin, hindi basta-basta aayaw pagdating sa laban, lalong-lalo na po sa serbisyo publiko. At ito pong pinakalitis na balita dahil sa pagtakbong Pangulo sa ibang partido, Pacquiao pinatalsik sa PDP laban. Ay matagal na po kayo nagpapatalsikan. Ayan po ayan po si Bongbong Marcos. Alam mo, ito pong kampo ni Ferdinand Bongbong Marcos ay talagang tuloy-tuloy na ipinaglalaban ng kanilang manok na sana Marcos Duterte pagdating sa dulo. Uwis ko lang. Dahil kapag nagkataon, kawawang oposisyon, sigurado nang kayo ay maaring ilampaso kung hindi po kayo magbago sa pag-uunahan nyo sa mataas na pwesto. Aba naman, bagong COVID-19 in the Philippines, current active cases, 106,160 mula po yan sa Philippine Star. Okay, so doon po talaga naman, Linay, magdidesisyon bago mag-October 8. Ay, antayin na po natin, October 4 na ngayon, 4 days before the expiration ng filing of candidacy. Bilang ng COVID-19 patient sa PGS, kumukunti na. Good news po ito, kumukunti na daw ang kaso ng COVID-19 sa Philippine General Hospital. Side effect ng bakuna sa bata, hindi malala. Uwes ko lang. Ipatigil na ang hearing sa Senado. Bakit? Kawawa ang mga senator pag walang hearing. Magiging bingi sila. Loko naman to, ano? Doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo maiksing patalastas mula po naman sa USAID. Kasama na yan, Mr. Operator. Kasama na yan, Mr. Chairman. At mamaya tayo arangkada na sa ating mga balita. Asa na yung ating mga kabig dyan? Pila hindi nagpaparamdam yung kabig natin. Nasaan ba yung kabig natin? Oo. Ano kayang maaaring gawin kung nakakaramdam ng biyang o pananabik na gumamit ng droga, alkohol o paninigarilyo? Sabayan niyo ako. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo, pangakong magbago. Ano kayang maaaring gawin tuwing nakakaramdam ng giyang o pananabik na gumamit ng droga, alkohol o paninigarilyo?
Sabayan niyo ako. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo't pangakong magbago. Ayan na po, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Yung pong mga nasa online, regards ko po kayo. Ito pong si Mr. Erwin Cuenca at saka ganun din po itong ito pong si Miss Jeannie Wander Villaren. Kumusta na po kayo? At ganun din po itong Agila ng Parañaque San Valley Riders Club. Regards ko po kayo. At ganun din po itong si Miss Conchal GB Balikanta, sir. Good evening po. At nasa online po natin ito pong si Miss Jasper Siren Sayo at ganoon din po itong si Miss Nini Pregon. Diyan po yan sa kasama po natin diyan po sa 4th floor. At ganoon din po itong si Conchal Rodi Avila diyan po sa San Antonio. Regards ko po kayo. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan ito po nating mga kaibigan diyan po sa online. At ganon din po itong si Conchal GB Balikanta diyan po sa Don Bosco. Regards ko po kayo. At ganon din po itong si Conchal Rudy Avila diyan po sa Barangay San Antonio, Parañaque City. So dito na po tayo sa ulo ng ating mga balita. Pacquiao pinatalsik sa PDP laban. Dahil sa paghahain ng kandidatura sa ilalim ng ibang partido, pinatalsik ng paksyon ni PDP Laban Energy Secretary Alfonso Cose si Senator Manny Pacquiao. Sinabi ni PDP Laban Secretary General Melvin Matibag na sa ilalim ng konstitusyon ng partido basihan ng automatikong expulsion ng anumang miyembro na maghahain ng Certificate of Candidacy or COC sa ilalim ng ibang partido. Dahil nagaya ng kanyang kandidatura bilang Pangulo sa 2022 eleksyon sa ilalim ng Probinsya Muna Development Initiative or PROMDE. Si Pacquiao kaya automatically expelled na umano ito. Si Pacquiao ay nag-file ng kanyang kandidatura noong October 1 kasama ang kanyang running mate na si Buhay Party List Representative Lito Atienza. Ginet pa ni Matibag na ang presidential bid ng senador sa ilalim ng ibang partido ay nagpapatunay lang na illegitimate ang grupo ng Pacquiao Pimentel. Matatanda na naghain na ng petisyon ng grupo ni Cose sa Commission on Election na humihiling na ideklara ng grupo ni Pacquiao at Senator Coco Pimentel bilang illegitimate. Sagot naman ni Pimentel, maaring tumakbo si Pacquiao sa ilalim ng partido PROMDE na kaalyado din ng PDP Laban base sa Resolution number 12. Paliwanag niya na may noong PDP Laban PROMDE PCM Alliance Agreement na tinatawag na MP3 Alliance kung saan deklarado, idineklara na si Pacquiao bilang presidential candidate. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng 8:28 ng gabi.
Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang tatakbong Pangulo at running mate naman nito si Senator Bongo. Ang payag ng Pangulo ay ginawa matapos na samahan na magaya ng Certificate of Candidacy or COC si Senador Go sa Sofitel Hotel, Pasay City at dito rin niya inanunsyo na magre-retiro na siya sa politika. That's a Sara Go. Pahayag ng Pangulo sa panayam sa kanya ng isang supporter. Hindi naman inamin na pinabulaanan ni Duterte Carpio ang pahayag ng kanyang ama na tatakbo siyang Pangulo sa susunod na taon. Ang sagot lamang ng alkalde ay no comment sa mga tanong kung tuloy ang Sara-Go tandem. Si Duterte Carpio ay nagaya ng kanyang COC Davao City para muling pagtakbong mayor sa 2022 election sa naturang lungsod. Side effect ng bakuna sa bata hindi malala, DOH. Pinawi ng isang opisyal ng Department of Health, DOH, ang pag-alala ng mga magulang sa pagbabakuna sa kanilang mga anak sa pagsabi na karaniwang hindi naman magiging malala ang side effects ng COVID-19 vaccine sa age group ng 12 hanggang 17. Sinabi ni Health Undersecretary Merna Kabutahi na kabilang sa mga side effects na monitor sa mga bansa na nagbakuna ng mga bata ay ang karaniwang allergy, sakit sa ulo at sakit ng katawan. May ilan din na nakaranas ng myocarditis o ang pananakit ng muscle ng puso ngunit hindi naman malala. Generally, hindi naman ganoon karami ang side effects, hindi naman ganoon ka-serve. Giit ni Kabutahe, may mga guidelines kung saan kayo pupunta at kung ano ang gagawin. Aabot sa 12.7 milyong kabataang target na mabakunahan, ngunit mag-umpisa sa mga may comorbidities sa kasalukuyan, tanging Moderna at Pfizer pa lamang ang nabigyan ng emergency use authorization ng pamahalaan para magamit sa mga minor de edad. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:31 ng gabi. Hawan sa NCR Plus at bumaba pa. Napanatili ng NCR Plus 8 areas ang pagbaba ng production number ng COVID-19 sa patuloy na pagliit ng mga bagong kaso ng infeksyon. Ayon kay Octa Research Group member Dr. Guido David, naitala na lamang sa 0.83 ang reproduction number nitong Oktubre to mula sa 0.98 noong nakaraang linggo. Mayroon din 16 na positive rate na sa National Capital Region, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Batangas, Cavite, Laguna at Pampanga, maging sa Rizal. Sa naturang mga lugar, pinakamataas ang reproduction number sa Davao City na 0.89 kasunod ang Pampanga, Rizal na parihong may 0.85 at ikatlo ang NCR na may 0.83. Higit na mababa ang reproduction number sa Batangas 0.04, Bulacan 0.70, Laguna 0.68, Cebu City 0.66 at Cavite nasa 0.63. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Lini magdidesisyon bago mag-October 8. Nakatakda umano magdesisyon si Vice President Leni Robredo sa kanyang pagkatakbo bago mag-October 8 na siyang huling araw ng paghain ng Certificate of Candidacy or COC. Ito ang nilinaw kahapon ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Barry Gutierrez bilang reaksyon sa mga ulat na inihayag ni Juan Sambayan ng Governor Con Binor, Brother Armin Luistro na itinanggap na ni Robredo ang nominasyon sa kanya ng coalition upang maging standard bearer nila. Naintindihan naman namin na maraming excited, maraming nag-abang, counting hintay na lang, October 8 ang filing at bago mag-October 8 ipapaalam niya ang kanyang desisyon na yung kay Gutierrez. Sinabi pa ni Gutierrez na isa na rin sa posisyon ni Robredo ay tumakbo para sa reeleksyon sa 2022.
Nitong linggo, nilinaw ni Luestro na hindi sinabi sa kanya ni Robredo na tatakbo siya sa pagka-presidente. Gayunpaman, naniniwala anya siyang tatakbo si Robredo sa pagkapangulo. Ayan po ha. Yung masyadong magagaling. Yung pong mga leader. Yung pong mga kakampi. Kunin nyo na po yung taga-Okta Research. Magaling po silang magbasa. Magaling po silang magbasa sa numero. Kung sakasakaling apat ang tumakbo sa oposisyon, anong mapapala nyo pagdating sa 2022 eleksyon? Maghanap na po kayo magagaling dyan. Yung mga matematisyan. Dahil alam po natin kung saan patutungo kung sakaling lahat kayo tumakbo bilang presidente. Nako, kapi-kapikat na yan. Alam nyo naman sa usapan ng eleksyon, paramihan po ng kakampi, karamihan po yan ng leader, at paramihan din po yan ng pera. Di ba? Sino ang kukontra sa inyo? Kaya po tayo ay nananawagan na kung gustong manalo ang oposisyon, ay dapat hanggat maaari magkaisa na po kayo hanggat maaga. At wag na po kayo magkasubuan pa dahil baka magkahiyaan. Pero pagdating sa dulo, lalo kayong mahiya kung puro kayo talo. Di ba? Sabihin na kapag file ako ng certificate of candidacy, mayroon akong vice presidente, may mga senador na ako, kaya hindi na po ako pwedeng umatras. Laban-laban na. Laban-laban na pagdating sa dulo, dubli kahiya nang aabotin nyo kung sakasakaling walang manalo sa inyo ni isa. Magmumukmok na naman tayo sa loob ng 6 na taon kung sakasakali lang. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Huwag tapyasan ang budget sa edukasyon. Nanawagan sa mga mambabatas si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na huwag tapyasan ang budget na nakalaan sa edukasyon para masiguradong hindi maging kulilat ang edukasyon ng mga kabataan sa bansa. Iginit ni Marcos na mahalaga ang edukasyon sa paglago at pag-unlad ng bansa kaya narapat lamang na hindi matapyasan ang pondo na nakalaan para reto. Paano unlad ang ating bansa kung ang hindi maayos ang ating edukasyon dahil ang mga institusyong na nangangasiwa rito ay hindi makapag-operate ng maayos dahil sa kakulangan sa budget? Ipinunto ni Marcos na nauna ng hiniling ng Commission on Higher Education or CHED ang 62.3 bilyong pondo pero ibiniba ito sa 52.6 bilyon lamang. Iginit pa ni Marcos na maraming naapektuhan kapag matapesan ang budget ng edukasyon kaya nanawagan siya sa mga mambabatas na agad ibalik ang tinapyas na pondo. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, maging ito pong si Patrick Sipada Silagon, regards ko po kayo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ito tuloy ang nasimula ni Pangulong Duterte. Vice President Bongo, di ako magiging spare tire. Kung mapalarin ako at bibigyan ng pagkakataon ng mga kapwa ko Pilipino at sa pagpatnubay ng ating Panginoon, I will be working Vice President na gagawin ng lahat ng aking makakaya para makapagsilbi sa inyo. Hindi ako magiging spare tire o reserva lamang. Asahan ninyo na ako'y totoong magtatrabaho, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Ito ang sinabi ni Senator at Vice Presidential Beta Christopher Bongo matapos siya magaya ng kanyang Certificate of Candidacy sa Hospital Philippine Plaza, Manila sa Pasay City. Na pagdesisyonan kung tumakbo bilang Vice Presidente sa darating na halalan upang ipagpatuloy ang mga magandang programa na pagbabagong naumpisahan ni Pangulong Duterte at sisikapin nating dagdagan pa ang mga ito. Sinabi ni Gon na bago na nalasa ang COVID-19 pandemic sa buong mundo, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nasa solid track o average na 6 to
to 7% gross domestic product taon-taon at hindi malalayo sa mga higanting rehiyon na tulad ng Vietnam. Ang ganda ng sana ng takbo ng ating ekonomiya at ng administrasyong Duterte kung hindi lang tayo tinamaan ng krisis. Sikapin nating may balik sa normal ang ating pamuhay at muling maihon mula sa hirap ang ating mga kababayan dahil dumami ang nawala ng trabaho at nagugutom, sabi pa ni Bongo. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:39 ng gabi. At regards po natin yung nasa online, ito pong si Miss Maria Pingping, maging ito pong si Mr. Patrick Sipada Sidagon. Regards ko po kayo. 5 days quarantine, hiniling ng turismo. Nagpapasalamat ang turismo, isulong mo party list kay Pangulong Duterte sa plano nitong gawing 7 araw na lang ang quarantine ng mga biyahero papasok ng ating bansa. Ayon kay turismo nominee Marco Bautista, malaking ginhawa po sa plano ng Pangulo na iiklian ng quarantine ng mga darating na ating bayan, lalo na po sa mga OFW natin at mga balikbayan. Pero may suggestion si Bautista pamahalaan na kung maaring gawin 5 araw na lamang ang quarantine ng mga pabalik nating kababayan sa bansa. May mga OFW kasi na 2 hanggang 3 linggo lamang sila pinapayagan mag-leave ng kanilang employer sa abroad. Kung 2 weeks lang kasi ang leave nila, halos kalahati ng bakasyon nila ay nauubo sa quarantine hotel pa lang. Ayon kay Bautista, sa ngayon umabot sa 10 araw ang quarantine ng mga arriving passengers sa hotel. Sa ilalim sila ng RT-PCR testing sa 7 araw at 10 araw ay maaari na silang makauwi sa kanilang tahanan, ngunit kailangan pa rin tapusin ang 40-day quarantine sa bahay. Kapag nabawasan kasi ang quarantine period, tiyak na aangat na muli ang ating turismo at arrivals ang mga OFW at kababayan natin, dagdag pa ni Bautista. Sana tama. Sana pakinggan naman itong mga hinaing ng mga ating mga kinauukulan naman. Dahil itong mga turismo naman, kung tutusin, hindi naman po talaga nagsisiksikan sila doon sa mga pinupuntahan nila. Bagkos halos, kung ikukumpara mo sa dito sa Metro Manila, ganun din po sa mga palengke, maging diyan po sa mga pinupunta na ibang lugar na paminsan-minsan pinapasyalan, ay talaga naman napakarami ng tao, katulad nung dito po sa Luneta, dito po sa lugar ng Roas Boulevard, kanina, nakita nyo kung gaano karami ang tao na supporters ni Mayor Isko Moreno nang siya po ay mag-file ng Certificate of Candidacy. Ganon din po nung supporters ni Manny Pacquiao along Rojas Boulevard to Luneta. Makikita po natin na napakarami pong tawag dito. Napakarami pong supporters na dumarating tuwing nagkakaroon po ng filing o Certificate of Candidacy ang ating pong mga kandidato, lalong-lalo na po sa national level. Kaya po kung ating pong bibigyan pansin, kung isisit aside natin o tatanggapin natin ang 5 araw na hinihingi naman ng Department of Tourism, ay malaking bagay na po ito dahil pagdating naman po nila doon sa kanilang lugar of destination naman, ay maluwag naman po ito kung tutusin na kung saan ang health protocol ay wala daw pong magiging problema. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ito pong si Senator Villanueva tatakbo muli sa Senado. Muling nagpahayag ng pagnais ng tumakbo bilang senador para sa 2022 senatorial election si Senator Joey Tesdaman Villanueva. Itong hinihayag ni Villanueva sa pagdalaw na sa paglulunsad ng tulong trabaho scholarship program kung saan makikinabang halos 40,000 o higit pa para sa taong ito. Nagpawang malaki ang may tutulong para muli makabangon ang ekonomiya. Ayon sa senador, tulad ng mga sundalong sinasanay ng ating pamahalaan bilang paghahanda sa giyera, ay kailangan din nating ihanda ang ating mga manggagawa upang maging tuloy-tuloy ang pag-ahon at paghanda ng takbo ng ating ekonomiya.
dinagdag pa ni Villanueva na nais niyang muling mahalal para makalikapan ng mga karagdagang batas na magbibigay ng proteksyon sa ating mga manggagawa. Sinabi ni Villanueva, ihalal noong 2016 bilang senador matapos na pumangalawa sa mga nanalong senador at nakakuha ng botong 18,459,222. Ngunit bago pa man mahilal, siya ay nanungkulan bilang direktor ng TISDA mula 2010 hanggang 2015. Ilan sa mga panukala niya na siya ang pangunahing mayakda at naging ganap na batas ay doktor para sa bayan, work from home law, tulong trabaho law, job safety and health standards at first-time job seekers assistance act. Ito na. Ito na yung mga lalapit na kabig ng ating Mayura Sara Inday Duterte. HPS, umasang tatakbo si Sara sa Panguluhan. Basang-basa na po yan. Hindi na po yan nakakaligtas. 1+1, ABCD. Basang-basa na si Pangulong. Ito pong si Mayura Inday Sara. Di umano 100% natatakbo bilang presidente. Umaasa ang ugpong para kay Sara HPS sa Citizens Movement na tatakbo sa Panguluhan si Davao City Mayor Sara Duterte. Naniwala ang grupo na nagbabagong isip ni Mayor Sara na nagdesisyong magaya ng kanyang Certificate of Candidacy para sa kanyang ikatatlong termino pagka-mayor ng Davao City. Nagaya ng kandidatura si Sara kasabay ng deklarasyon ng kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi natatakbo sa pagka-vice presidente. Naunang hiniyayag ng alkalde ang kasunduan ng isang Duterte lamang ang tatakbo sa kanilang pamilya sa nasyonal na halalan sa 2022. Ito na, isa na lang ang tatakbo. Dahil hindi na tatakbo si Pangulong Duterte bilang Vice President. So in short, pasok na sa usapan. The result of the latest survey showdown that majority of the Filipino people still prefer Mayor Sara to be the next president for the next 6 years despite her reluctance to seek presidency. Ani Deputy Speaker at spokesperson Bernadette Herrera, kinatawa ng bagong henerasyon. Party list. So bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng maiksing patalastas mula po naman sa ating barangay San Genesio. Kasama na yan, Mr. Chairman.
Okay, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:50 ng gabi. So bago po tayo magpatuloy, siyempre regards po natin itong si Miss Risa Palana Soyong. Aba naman, kumusta ka na, Marisa? At ganoon din po itong si Miss Nini Pregon. Maging ito pong ating masipag magaling na barangay kagawad ng San Valley. Ito pong si Kagawad Big Boy Bilyones. Sir, regards po kayo. Ito po si Kagawad Big Boy Bilyones ng San Valley at ganoon din po si Barangay Captain Christopher Chucky Cortez. Yes sir, good afternoon po. Ay good evening pala. Ito po si Barangay Captain Christopher Chucky Cortez at ganoon din po ang pamunuan ng Unit 5 dyan po sa panguna ni Celestino Castrense. Kumusta na po kayo? At siyempre regards po natin ito pong si Kagawad Big Boy Bilyones ng Barangay San Valley. 10 ng kanyang mga kasamahan dyan po sa nabanggit na barangay. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Halos umabot sa 154 police sabit sa drug war, DOJ. Aabot sa 154 tauhan ng Philippine National Police, PNP, ang maaaring masampahan ng kasong kriminal dahil sa mga paglabag sa pagpapatupad ng war against drugs ng pamahalaan base sa pagsusuri ng mga kaso ng Department of Justice or DOJ. Base sa mga based on the facts gathered by the PNP Internal Service, the police officers involved in these cases were not only administratively liable, the existing evidence pointed to their possible criminal liability as well, ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara. Nabatid na sa halos 52 kaso mula sa files ng PNP ng sinuri ng DOJ at nakumpleto nitong December 2020. Inirekomenda ng DOJ na sa National Bureau of Investigation ang case build-up o pagsasampa ng kaso laban sa mga nakita nilang may mga paglabag. Nagkasundo naman umano ang NBI at ang PNP sa patuloy na koordinasyon kung saan nakatakdang magpulong ang kanilang mga opisyal sa darating na October 5. Aba, bukas po ito, bukas. Doon po sa ating mga kaibigan. Tuloy-tuloy lang po tayong mantabay sa ating programang Manibela ng Masa. At doon po sa mga nasa online, maraming salamat din po. Lalong-lalo na po sa ating barangay kagawad ng San Valley. Ito pong si Big Boy Bilyones. Bukod sa mga unang kasong sinurit at tutok din ang DOJ sa halos 100 kaso sa iba't ibang panig ng bansa na nakabimbin ang preliminary investigation ng pagiging sa Korte Kong, saan sangkot din ang iba pang mga law enforcers na inakusahang may paglabag sa pagpapatupad ng war on drugs. Eto po, good news. Pasaw sa pinang COVID-19. Bilang ng COVID-19 patients sa PGS, kumukunti na. Bumaba na rin ang bilang ng pasyenteng nakaratay sa Philippine General Hospital kasabay ng pagbaba ng mga bagong kaso na sa Metro Manila. Ngunit mga malulubha ang kondisyon naman ng karamihan na naiwan. Sinabi ni Dr. Jonas Del Rosario na nasa 228 pasyente na lamang ang nanatiling nakaratay sa kanilang COVID referral center mula sa dating 350 pasyente. May konsideran pa rin naman na mataas ang 228 na bilang na 80% ng kanilang occupancy rate. Sa kabilang ng pagbaba ng nasa 80% naman ng 200 pasyente ang naka-admit sa ICU and intensive care unit ng paggamutan dahil sa pagiging malubha ng kanilang kondisyon. Karamihan umanos kanila ang mga walang bakuna kontra COVID-19 na may mga comorbidities at nakakatanda. Kung di naman matanda, marami po overweight, may sakit sa puso, may diabetes, may hypertension, yung pong the usual cardiovascular risk factors, di really come into play pag may COVID, ayon kay Del Rosario. Kaya napakalaking bagay po na ang ating mga kababayan, hindi lang bakunang
pang-protect sa COVID-19 kundi ang ating kalusugan sa whole dagdag pa niya. May mga mabot sa 5 pasyente rin sa COVID-19 pandemic wards at kalahati nito ay may mga severe condition habang ang kalahati ay hindi hanggang moderate. Mas nakahinga naman umanang PGH din sa pagbaba ng mga COVID-19 patients at plano ng buksan ang kanilang outpatient department kapag natapos na ang kanilang konsultasyon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 8:55 ng gabi. Dahil sa pagbaliwala sa utos ng korte, kaso versus Quezon City Police District, Yara, isasampa sa ombudsman. Nakatakdang sampa ng patong-patong na kaso ng Global Tech Mobile Online Corporation sa Office of the Ombudsman si Quezon City Police District Director Police General Antonio Sierra kaugnay sa utos niyang pag-aresto umano sa mga kawani ng peryahan ng bayan kamakailan sa lungsod. Ayon kay Attorney Bernard Vitrillo ng Global Tech, ito ay direktang paglabag sa karapatan ng kumpanya na ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Idinagdag pa nito na may proper identification ng kanilang mga tauhan na nangangasiwa sa palaro, kaya't hindi may tuturing na illegal gambling ang kanilang operasyon. Matatanda na ginagarantiya ng status quo anti-ordinary inuutos ni Presiding Judge Nicanor A. Manalo Jr. ng Pasig Regional Trial Court Branch 161 noong Mayo 17, 2016 ang operasyon ng PNP sa pamamahala ng Global Tech. Batay sa peryahan ng bayan sa pamamahala ng Global Tech. Batay sa record, ang naturang kaukusasyon ay kinatigan din ng Court of Appeals matapos utusan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, na mapatuloy magpadala ng opisyal na kinatawan para sa peryahan ng bayan raw ng Global Tech. Noong January 14, 2019, ayon sa CEGRSP number 151727 at CEGRSP number 154056, nabigo ang petition for sanctuary na inihayan ng PCSO upang kansilahin ang operasyon ng Global Tech at anonymous na kinatigan ng Court of Appeals ang inilabas na status quo anti-order ng Pasig City RTC. Dahil dito, napahayagan ng pangamba sa media ang isa sa mga opisyal ng Quezon City Police District na nakiusap na huwag banggitin ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, nangangamba kaming mga pulis sapagkat maiipit kami sa utos ni Didi Yara at sa umiral na batas ang peryahan ng bayan PNB ay autorisado din ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, kaya't ito ay isang legal na palaro. Idinagdag pa niya na posible silang buweltahan ng kaso ng mga illegal na PNB sa lungsod at maiipit ang kanyang mga tawan dahil alam naman nilang lahat na matagal nang may umiiral na kautusan ng korte para sa patuloy na operasyon ng peryahan ng bayan ng Global Tech. Baka pwede ma-concentrate na lang kami sa pag-aresto sa looting para illegal ang panghuli namin kaysa man na hulihin mo iyong may hawak na papel. Nakapapagod dumalo sa hearing pag kinasuhan ka. Maliban sa naabala, nagagastusan pa kami, dagdag pa ng opisyal. Oo, ano ba talaga kasi ang katotohanan dito? Ano po ba talagang katotohanan dito sa mga pasugalan po na ito? Ito pong peryahan ng bayan. Ito pong luting. Ito pong small town lottery. Tuloy-tuloy pong nakikipag-agawan. Doon po sa kita ng mga maralitang tagalunsod. Mula po sa construction boy, doon po sa mga drivers, doon po sa mga sidecar boy, doon po sa mga vendors, doon po sa mga naglalako-lako kung ano-ano. Ito pong mga peryahan ng bayan, ito pong STL, tuloy-tuloy pong nakikipag-agawan sa kita ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po yung mga nasa laylayan ng ating lipunan. Sana po itong mga local government unit naman natin hanggat maaari. Alamin niyo po ang katotohanan kung ano po ba talaga ang takbo ng small town lottery. Ganon din po itong peryahan ng bayan. Bagamat ito po ay legal na binigyan po ng autorisasyon o pahintulot ng PCSO, sana po ito po ay kailangan po natin
na bantayan ng local government unit, ganun din po ng taong bayan, dahil ito po ay malinaw na conversation po ito mula po doon sa tinatawag na illegal na waiting, at ito po ay ginawa ng legal, pero sa kasalukuyan hindi po natin alam kung ano po ang totoong takbo ng mga operasyon nito, dahil di umano hindi naman po talaga ito nakakatulong sa komunidad, bagkos nakakabigat po ito sa pamumuhay ng ating mga mamamayan, dahil sila po ay nakikipag-agawan sa kita ng mamamayan sa bawat nasasakupan o bawat komunidad, bawat barangay. O doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, regards po natin yung sino ba yung isa sa hula? Ito pong si Jubic Sia Buenavente. Maray na Banggi Manoy. Uragong ka talaga. Kumusta ka dyan? Kumusta po si Attorney Joseph Sia Maganduga? Ganon din po ang ating mga kababayan dyan sa lugar ng Tigaon, Camarines. Ito pong pamilya Sia. Aba naman, regards ko po kayo. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, panawagan po natin sa Philippines Charity Sweepstakes Office na sana po maging maayos ang takbo ng piryahan ng bayan, maging ito pong small town lottery sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang syudad, na kung saan nabanggit po natin na itong pong mga ito pong mga kobrador ay nakikipag-agawan, nakikihati sa kita ng ating mga kababayan, dahil imbes na pambili na lang ng bigas, pambili na lang po ng ulam, itinataya pa at sinasapalaran sa usapin ng piryahan ng bayan. Ganun din po sa usapin ng small town lottery ng bayan. O doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, sana po ay tayo ay maging makatotohanan kung ito nga po ba itong mga prangkisa na ito pong mga may mga sinasabi nila na pinapayagan ng ating gobyerno, sana po rebisihin po ito pagdating sa local government unit. Hanggat maaari po, wag naman yung talamak, wag naman po itong talamak ambulahan, umaga, tanghali, gabi. Nako, Diyos ko pong mahabagin. Kung kayo po ay magtataya ng 20 pesos o kaya 50 pesos bawat bola, kawawang kawawa ang mga anak. Imbes na pambili na lang ng ulam, pambili na lang ng bigas, o kaya pambili ng gatas, inaagawan po ng mga pasugalang na ito sa iba't ibang lugar dito po sa Pilipinas. You see before to feel life. Won't you be alive? You see before. You see. Ang sabi niya po, Typhoon Lani, shout from Tactical Emergency. Ito pong si Sopromio. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. No? Ito pong ito pong piryahan ng bayan po na ito. Hindi po ito biro-biro, sa totoo lang. At ito pong ginagawa naman po ng ating mga kapulisan. Batid po natin na tama ang kanilang ginagawa. Kaya lang po ito palang piryahan ng bayan, itong PNB, ay may ano po pala ito, no? May mga dokumento nagpapatunay na lihitimo ang kanilang operasyon. Pero doon po sa local government ng Quezon City, ito pong si Mayor Belmonte naman, madam, pakialamin nyo po ang katotohanan. Hanggat maaari, bawasan naman ang bula. Napakarami. Minsan, araw-araw, 3. Ano ba naman mangyari sa atin? Ano mangyayari doon po sa mga kawawang Pinoy na mahilig makipagsapalaran, tumataya ng 20, 30, 50 o kaya sa 100? Ano mangyayari sa kanilang pamilya kung sakasakaling hindi nyo po ito papansinin? Ito pong ating mga local government unit, sana i-regulate nyo po ito, at sana hanggat maaari, bawat bula may representative po ito sa bawat local government unit para malaman po natin kung ano ba talagang ori o kung paano ba ito binubula at kung magkano po ba ang nakukulikta nito araw-araw para malaman ng taong bayan na sila ba ay nananalo o kung kaya sila ay natatalo o kaya puro bawi-bawi lang o kaya puro sa bulsa lamang ang nabibiyayaan, samantalang ang taong bayan ay tuloy-tuloy na naghihirap dahil sa mga pasugalang ito. Only know those things, they've only to justify the lifestyle
Tuloy-tuloy po rin po tayo sa ating mga balita. 3 pang artista tatakbo sa Parañaque City. Oh, kilala natin ito. 3 kilalang artista ang sasabak muli sa laban para sa pagiging konsyal ng Parañaque City sa ilalim ng PDP laban ang aksyon ni Energy Secretary Alfonso Cose. Ang mga komedyanteng sina Jumarel Yan at Bandal Quezon na kasalukuyan nakaupong konsyal ng 1st District ng Parañaque City ay muling tatakbo para sa re-electiones. Bukod kay Yan at Quezon, ang ina ng huli na si Alma Moreno ay tatakbo muli sa ilalim ng ticket ni Representative Eric Olivares na kandidato sa pagkalkalde sa tandem niya sa Guadagoles sa Vice Mayor. Nakatagdang mag-ayon ng kanilang Certificate of Candidacy. Ito pong si Olivares Goles Team sa Huwebes, October 7, 2021. Samantala si Alma naman na plano muling tumakbo sa pagkakonsyal sa lungsod ay hindi pa umano napipili ng screening committee ng Olivares Team. Sinabi ng actress na kung di siya maisasama ng Olivares Team, tatakbo pa rin siya bilang independent. Siya ay dating Pangulo ng Philippine Councilors League of the Philippines. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:06 ng gabi. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, pakiayos mo nga yan, Mr. Chairman. Doon po sa ating mga nasa online, regards ko po kayo, ginang na bumili ng gamot sa butika, patay sa pamamaril. At ito pong si Miss Marietta David Bindoy. Regards ko po kayo, madam. At doon po sa ating mga kasama sa ARSAP, regards ko po kayo. At ganun din po ito si Sir Rex Carcido Bindoy. Regards ko po kayo. At maging ito pong si Miss Cindy sa Baluayong. Regards ko po kayo. Lahat po ng ARSAP. At ganun din po itong One Rider sa panguna po ni Colonel Busita. Regards ko po kayo. Ginang na bumili ng gamot sa butika, patay sa pamamaril. Isang ginang ang patay sa pagbabarila ng hindi pa nakilalang lalaki matapos na bumili ng gamot sa isang butika sa Barangay Bay sa Quezon City. Kahapon na madaling araw, 3 tama ng bala ang ikinasawi ng biktima na si Marisol Sandoval Deson, 32 taong gulang, dalaga, walang trabaho at na residente ng 144 Aliwan, Barangay Bay sa Quezon City. Batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Unit or CIDU ng Quezon City Police District Quezon sa QCPD, alas 12 ng madaling araw nang maganap ang pamaril sa gilid ng isang pharmacy sa 24F Carlos Street, Barangay Bay sa Quezon City. Ayon kay Police Senior Sergeant Reka Roldan Pitong, may hawak ng kaso bago ang krimen ay abala umano sina Maricar de la Cruz at Mary Jane Villaro sa pag-asikaso kanilang mga customer na kantin na nasa tabi ng butika nang makarinig sila ng 3 putok ng baril. Nang kanilang alamin kung saan nagmula ang mga putok ng baril ay tumambad sa kaharapan nila ang duguang nakabulagtang katawan ng babae. Habang namataan din ng isang lalaki na armado ng di pa batid na kalibre ng baril, nakasuot ng itim na t-shirt at jersey, short pants na tumakbong papatakas. Masusi pang nagsasagaw ng investigasyon ng mga otoridad sa krimen para mabatid ang motibo sa pamamaslang. Autopsiya ng minbiyay kay Bri Johnson matapos na. Pakiayos niyo yan, Mr. Chairman. Natapos na ng National Bureau of Investigation NBI ang autopsya sa labi ng pinuntor na si Bray Johnson habang patuloy pa rin ang iba pang ori ng investigasyon ukol sa kaniyang pagkamatay. Hindi mo na binanggit ni Justice Secretary Menardo Guevara ang resulta ng autopsya habang isinasagawa pa ang psychological autopsy. Dito pipilitan na buuin ang pangyayari bago ang pagkasawi sa pamagitan ng panayam sa mga miyembro ng pamilya na nasawi, mga kaibigan at iba pang maaring makapagbigay ng mga mahalagang impormasyon sa biktima, kaniyang ugali at mga kaganapan.
Sa ngayon, ginawa ng NBI mag-conduct ng psychological autopsy, pati forensic and histopathological ay ongoing. Ayon kay Guevara, nakuha ng NBI ang pahayag ng ilang mga saksi na nakausap at nakahalubilo nito si Johnson at Julian Ongpin bago matagpuan ang bangkay ng babae sa isang inuupahang kwarto sa may La Union. Nakuha rin ng NBI ang mga sworn statement noong mga kasama ni Bray Johnson at ni Julian Ongpin noong gabi bago namatay si Bray Johnson. Ayon kay Guevara, nagpahayag naman ng kahandaan si Ongpin na magtungo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation makaraang padalhan ng subpina ang kaniyang matanggap sa Baguio City. Inimbita natin si Mr. Julian Ongpin na pumunta dito sa National Bureau of Investigation para maibigay ang kanyang pahayag at ito rin ang kanyang pagkakataon para mailahad ang kanyang kwento sa mga nangyari sa La Union ayon kay National Bureau of Investigation Director Eric Destor. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:10 ng gabi. At madali na po tayo magtatapos sa ating mga balita ngayon. Ito na lang po, immigration official sa NAIA binalasa. Nagkaroon ng balasan sa 341 tauhan ng National Bureau of Immigration or BI sa Ninoy Aquino International Airport or NAIA upang maiwasan umano ang posibleng korupsyon sa kanilang mga tauhan. Sinabi ni Attorney Carlos Capulong, BI Acting Port Operation Chief, na ipinatupad ang balasan nitong October 3 makaraang aprobahan ni Immigration Commissioner Jaime Morente. Nilinaw ni Capulong na hindi kasama sa mahigit 34 30,441 immigration officer ang 79 bagong hire na mga immigration inspector na sumailalim pa sa on-the-job training sa paliparan. Makaraan ng kanilang pagsanay, pakakalat na sila sa iba't ibang intentional na paliparan. Bukod sa kanilang nakatakda ring magsagawa ng balasahan sa halos umabot sa 77 immigration supervisor na nakatalaga sa NAIA. Una nang sinabi ni Morente na pinalbibilis na nila ang pag-recruit sa halos 20 bagong immigration officer na itinatalaga sa NAIA at iba pang pangunahing paliparan sa susunod na taon. Kinakailangan naman ito na dalhin sa inasa na patataasin na ang kapasidad sa mga darating na mga pasahero at posibleng pagbubukas na ng mga paliparan sa international travel sa 2022 kung babalik na sa normal ang sitwasyon ng bansa. Ayan po ang ating mga balita ngayong gabi. Mula po yan sa programang Manibela ng Masa on the Go. Ganoon din po sa himpilan ng Paranaque Press Club Net Radio Worldwide. At ganoon din po itong si Sir Rex sa Carcida Bindoy. Support 101 One Rider at mabuhay po ang Paranaque Net Radio Worldwide. Manibela ng Masa on the Go. Go, go! Good evening po. Okay, so bago po tayo magpatuloy ng ating mga balita, magbibigay po muna tayo ng maiksing talastas mula po ito sa USA. Oo, at doon po sa ating mga kaibigan, sa ating pagbabalik, magbibigay po tayo ng kaunting opinyon ng masa. Mula po doon sa usapan ng mga politiko at ganoon din po ito sa peryahan ng bayan na tuloy-tuloy na nanalanta sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon po sa mga mahihirap na tagalunsod na kumikita ng kulang pa sa kanilang pamilya, nakikipag-agawan pa ang peryahan ng bayan, nakikipag-agawan pa ang small town lottery, kaya po nangyayari, gutom-gutom. At talaga naman pahirap na pahirap po ang nagiging takbo ng buhay ng ating mga kababayan. Ano kayang maaaring gawin tuwing nakakaramdam ng giyang o pananabik na gumamit ng droga, alkohol o paninigarilyo? Sabayan niyo ako. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit
Pagsapit ng tukso, laging tatandaan mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras. Pagsapit ng tukso, laging tatandaan mga pangarap mo't pangakong magbago. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras. Pagsapit ng tukso, laging tatandaan mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo't pangakong magbago. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Siyempre, dadako na po tayo dito sa Manibela ng Masa, Opinyon ng Masa. At siyempre, regards po natin ito pong si Miss Jocelyn Ortel. Hi po, Jocelyn Baduria Ortel. Regards ko po kayo dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. So ito po si Miss Jocelyn Ortel. Yan po ay ating pamangkin naman. Nasa kasalukuyan ay nandyan po sa lugar ng lalawigan ng Bulacan. Regards ko po kayo dyan. At ito pong si Miss Adelaida, ang aking pong pamangkin, na talaga naman naghihirap din. Wala daw po siyang panload. Huwag kang mag-alala. Napakadali naman po magpa-load, ha? Huwag kang mag-alala, luludan po natin siya. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay dadako na po dito sa Opinyon ng Masa. Asan ba yung mga kaibigan natin dyan? Nasaan sila Jojo? Nasaan sila Rico? Para maguntahan tayo rito. Tungkol po dito sa usapin ng mga iba't ibang uri ng perya. Peryahan ng bayan. Ito daw po ay autorisado naman po at binigyan pahintulot ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ano ba po talagang katotohanan nito? Mula po sa kasino, mula po sa peryahan, mula po doon sa loto, hanggang dito po sa tinatawag na small town lottery. Ito pong STL, tuloy-tuloy pong namiminsala. Namiminsala po yan. Alam nyo mga kababayan, bawal po ang bingo, bawal po ang karakros, bawal ang tungit. Ano pang uri ng sugal dyan po sa tabi-tabi? Bawal po yan. Bawal. Pero po itong small town lottery, peryahan ng bayan, loto, at ito pong mga kasino na to, hindi po bawal. Alam nyo po kung bakit? Ayan po ay binigyan po yan ng prangkisa ng Philippine Amuse Gaming Corporation. Ganon din po ito ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya po nangyayari, ito po natin mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga nasa palengke, ito pong mga nag-tricycle, ito pong mga naglalako, yung pong may mga karinderya, at yung pong mga pang-araw-araw na nasa kalsada, sila po yung mga suki ng small town lottery. Pero wala po nga tayong magagawa dahil yan daw po ay may paintulot ng Philippine Charity Sweepstakes Office. In short, yan daw po ay legal. Pero dapat ito po ay i-regulate. Ito po ay i-supervise ng mga lokal na pamahalaan ng lungsod. Dahil kapag hindi po ito i-monitor o kaya hindi po ito i-regulate, Diyos ko pong mahabagin. Maawa naman po kayo dahil ang mga Pilipino ay likas na mga sugarol. Diba? Kaya minsan
naghahabulan, nahuhuli sila, pero tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagsusugal. Kaya nga po, kung sakasakaling ito pong may mga permit, o ito pong may mga business permit, ito pong peryahan ng bayan, ito pong small town lottery, kung hindi po ito kayang ipahinto, sana i-regulate po ito. I-monitor po ng bawat LGU para naman kahit papano magkinabang naman ang ating pamalaan hinggil dito. Kasi ang aking pong pagkakaalaman, hindi po natin alam kung paano ito binubula. Hindi po natin alam kung sino ang mga representative ng mga during the raffle, at hindi rin po natin alam kung sino ang mga kolektor, at hindi rin po natin kung saan po ito nire-revisa, at hindi rin po natin alam kung magkano ba talaga ang kinikita ng mga ito. Siyempre, kailangan pong malaman po yan ng taong bayan. Hindi po pwede na sila lang po nakakaalam dahil ito po ay malinaw na sugal pero naging legal dahil sila po ay may business permit o kaya sila po ay pinahintulutan ng Philippine Charity Sweepstake Office naman. So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, unti-unti po natin itong alamin kung ano po ba talagang katotohanan na dapat po ba talaga itong tangkilikin o kaya iwaksi para hindi na po madagdagan ang gastusin ng ating mga kababayan hinggil po sa usapin ng pagsusugal. At ganoon din po, sabi nito pong si Miss Jocelyn Ortel, salamat po ba ako sa din po ako. Pakibati po yung anak ng graduate ng college. Ito pong si Joanna Maria Baduriria Ortel. Aba naman maganda at nakapagpag-graduate ito pong si Joanna Maria Baduria Ortel. Siya po ay nagtapos ng kolehiyo. So regards ko po kayo. At ganun din po itong si Miss Manuel Macanas. Regards ko kayo. Ito pong pamunuan ng ARSAP. And of course naman ito pong One Rider Partiless. You see Okay, so tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga kaibigan. Doon po sa usapin ng national level. Kumusta na po ang ating mga presidensyable na gusto nag-uunahan bilang presidente? Wala na silang pakialam kung sila ay mananalo o hindi. Diyos ko naman mahabagin. Batid po natin na ang mananalo bilang presidente ay isa lamang. Pero po nag-file ng Certificate of Candidacy ay talaga naman parami ng parami. Lalong-lalo na po yung mga oposisyon. Ito po ay tila aabot po ng 4. Ito po mga pangunahing magagaling. Ito pong si Senator Panfilo Lacson. Ito pong si Mayor Isko Moreno. Ito pong si Manny Pacquiao. At susundan pa daw. Sana hindi na po tumuloy. Ito pong si Manay Vice President Leni Robredo. At ganoon din po, ito pong panig ng administrasyon naman na ito pong si Manay Inday Sara Duterte at ganoon din po itong si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Ito po ang malalakas na kandidato sa presidensyal. Kaya naman po ito pong mga nagnanais na magkaroon ng pagbabago sa ating gobyerno. Ito pong sa panig ng oposisyon, hanggat maaari, hanggat hindi pa kayo nabobogbog, hanggat hindi pa kayo dumadapa, sana mag-isip-isip na po kayo na sana bawasan nyo naman na tumakbo sa pagka-presidente para manalo po kayo sa darating na national presidential election. Yan po ay kung pwede lang. Ako naman po ay naniniwala na kapag kayo po ay 4 na oposisyon ang tumakbo bilang presidente, automatikong 3 sa inyo ay talo na. Yan po ang aking pananaw dyan. Diba? Malinaw naman po yan. Kaya po hanggat maaari nananawagan na po ang inyong lingkod na sana mag-isip-isip na po kayo kung sakasakali para naman habang hindi pa kayo nagagastusan, hindi pa kayo dumadapa at hindi pa kayo nagsisisi
nasa unahan pa. Nasa unahan pa ang pamamaraan para hindi po kayo magsisi sa bandang huli. Doon po sa atin mga kaibigan, nasa na ba yung mga ating ibang mga kasama? Di ba? Request po natin, ito pong si Manuel Macanas. Anong balita sa eleksyon ng Parañaque? Sherwin Yasay Ganasias, tama ka dyan, sir. Ang balita sa eleksyon ng Parañaque, wala pong kalaban pagdating sa punong lungsod. At wala rin pong kalaban pagdating po sa 1st District Congressional level na ito pong sa District 1 na ito pong si Mayor Edwin Olivares ay tatakbo bilang congressman ng 1st District ng lungsod ng Parañaque. At ganoon din po doon sa District 2. Siyempre ito pong si dating congressman Gaston Bunting. Siya po ang nakalaan bilang kandidato sa pagka-congressman. Batay na rin po sa PDP Kosipaksyon. At ganoon din po doon sa mga konsilor. Ang nag-file po ng Certificate of Candidacy, ito pong si Consial Jerome Diases. At ang nag-file na rin po ng Vice Mayor, ito pong si Vice Mayor Tess Diases. Nag-file na po siya ng Certificate of Candidacy. At iyan pa lang po ang pinakalitis at masyadong tipid. Ito po lungsod ng Parañaque na yung gusto pong tumakbo ay naghihintay pa ng tamang oras, ng tamang numero. Di umano para sila iswertehin sa darating na eleksyon. So in short, magiging hindi masyado mabigat ang labanan dito po sa lungsod ng Parañaque sa usapin ng punong lungsod. Ganon din po sa usapin ng congressional level dahil tila maganda po ang nagiging sit-up ng mga politiko dito po sa lungsod ng Parañaque. Everyone know those things people need to justify the life. You see before. So bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng konting patalastas mula po naman doon sa ating Chief of Police. See before. Sa ating Chief of Police. Born. It's good to be alive. To be alive. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. Been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. Born to be
Ayan po, so yun po ang comment natin, ano. So lilipat na po tayo dito sa pagbati sa mga nag-birthday. Siyempre sa pangutna ng buting Congressman Eric Olivares. Happy birthday po. Never fight a At ganun din po si Kagawad Lani Cruz ng Barangay San Antonio. At saka itong sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. At binabati rin po natin itong ating kasama naman. Ito pong si Secretary Noel Moises. Sana'y di tayo malasing. Siya po ay dating Merbel Secretary. Birthday niya rin po ngayon. Sa'yo ang happy. Di ba? Sabi nga po ni Jocelyn Ortel, pakibati din po lahat ng mga kasama. Regards ko po kayo. At ganoon din po itong si Beverly Espanilla Panes. Nag-birthday din po ngayon. Happy birthday kay Chief Beverly Espanilla Panes. Ito po ay may bahay ni Chief Ramil Panes naman. Diyan po sa lugar ng Baclaran. Siya po ay nag-celebrate din po ng kanyang birthday. At ganoon din po itong si Congressman Eric Olivares. Sa'yo ang inumin. Birthday. Sana'y mabusog mo kami. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Happy birthday. Sa'yo ang tugtugan, sa'yo ang sayawan. Happy birthday. Sana'y lumigaya ang lahat. Ayan na, so happy birthday po yung mga nag-celebrate ng birthday kahapon, ngayon at bukas. Binabati po namin kayo ng happy birthday. At ganun din po itong ating mga pinsan pamangkin. Diyan po sa lugar ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa panguna po nitong si Jocelyn Badoria Ortel. Regards ko po kayo. So dadako na po tayo doon sa Music Place. Ang Pasko ay sumapit.
Paskong Pasko na, Mr. Chairman. Ikasamo na ang ating pamaskong handog. Pagbati sa ating mga kababayan, yung mga nasa online, regards ko po kayo. Bagamat hindi ko na po kayo maisa-isa, basta importante, regards ko po kayong lahat. Lalong-lalo na po yung pamunuan ng ARSAP. At ganoon din po sa mga kasama natin sa buong Unit 1 hanggang Unit 10. Mr. Chairman, wala pa ba? Happy birthday. Ayan na. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa ubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Pasko, Santa Claus nyo'y Ang sabi po ni Miss Jocelyn Ortel, pakibati din po lahat nakasama kong masisipag na mga BHW ng Minuyan Proper ng San Jose del Monte, Bulacan. tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman, o kay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Okay, so pahabol po mula po kay Manuel Macanas. Pasyout sa ating soon to be mayor, Eric De Leon Olivares. Ang pagbati po ng happy birthday
mula po kay Manuel Macanas. Siyempre kasama po yan ang pamunuan ng ARSAP at ng One Rider. Pakiayos mo yan, Mr. Operator. Pasko na naman muli, tanging araw na ating pinagkamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli, tanging araw na ating pinagkamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Ayan na, doon po sa atin mga kaibigan na. Dito po magtatapos ang ating programa ngayong gabi. Ngayon po ay October 4, 2021, Lunes. So doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila. Regards ko po kayo ngayong gabi. So doon po sa mga nasa online, hindi ko na po kayo maisa-isa dahil talaga naman medyo marami po kayo. Ang importante po tayo magkakasama-sama dito sa ating programang Manibela ng Mas Sound Dago, Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye.